Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim wa ala alihi wa ashabihi wa man istana bi sunnati ila yaumiddin. All praise is due to Allah. May His peace and blessing be upon His Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and to all the prophet who come before him, and to all those who follow the path of righteousness till the last day. My brothers and sisters in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sa aking mga kaibigan at mga kababayan, binabati ko po kayo ng pagbati ng mga Muslim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang kapayapaan at pagpapala at habag ng ating tagapaglikha ay mapasa ating lahat sa mga oras na ito. Mga kaibigan, mga kababayan, ako po ay sa muli nagpapasalamat sa ating dakilang tagapaglikha na binigyan niya tayo ng pagkakataon na muling magkakasama-sama sa panahong ito, sa oras na mga ito. At napakahalaga po ito sa kadahilanan na atin pong mapag-aralan at mapag-uusapan ng mga bagay-bagay tungkol sa katuruan ng Islam. Sa hapon na ito, sa muli po, uulitin ko sa inyo, hindi po ako isang ustad, hindi po ako isang ulama na magbibigay ng malalim na katuruan tungkol po sa buhay tapos ang kamatayan. Ito bilang pananaw ng isang bagong Muslim katulad ko na talagang isinasabuhay ang katuruan ng Islam. Ibig ko rin pong ibahagi sa inyo ang aking katuwaan, ang aking kasiyahan na akin pong natanggap ang pananampalatayang Islam. Isa po sa madalas na pag-uusapan na sa Islam, mahirap daw ang isang tao kapag siya ay namatay sa kadahilanan na ang patay sa Islam ay agad-agad inililibing. So ito po ang mga katanungan ng mga hindi pa Muslim dahil ang kanilang naiisip, ang mahal nila sa buhay ay mawawala forever at sa oras na siya ay pumanaw, agad-agad siyang ililibing. So, kailangan po talaga na maunawaan ito ng bawat isa. Ako po, tulad ng sinabi ko sa inyo, ako po ay dating katulad ninyo. Ayaw ko rin pong mag-Muslim noon dahil ang sabi ko, napakahirap yata. Maraming mga pinagbabawal at marami ang mga asawa at marami ang mga responsibilidad. At kapag napadako sa tinatawag natin na kamatayan, parang napakasakit yata na agad-agad mong ililibing ang pinakamamahal mong namatay. Sa hapon na ito, mga kaibigan, mga kababayan, ang inyong nararamdaman ay nararamdaman ko rin. Ngunit, ibabahagi ko po sa inyo muna ang mga katuruan ng Islam. Bakit po kaya ang buhay sa mundong ito ay alam po natin na hiram lamang natin ito sa ating tagapaglikha. Nilikha tayo ng ating tagapaglikha na mayroong kaisipan. Binigyan na tayo ng kalayaan. Pumili kung anuman ang naisin natin. Ngunit, kailangan po na pakatandaan natin na ang buhay sa mundo ay buhay ng pagsubok, paghahanda,
at pagpapaalipin lamang sa ating tagapaglikha. Ito po ang dapat po nating isipin lagi upang sa ganun maunawaan natin ang ating relasyon sa ating tagapaglikha at tayo bilang mga nilikha. Mga kaibigan, mga kababayan, ilang araw pa lamang ang nakaraan, nagselebrar ang ating bansa ng araw ng mga patay. Sinasabi nila, kawawa naman ng mga Muslim dahil ang kanilang mga patay ay walang nag-alaala sa kanila. Ngunit mga kaibigan, mga kababayan, ngayong hapon ito, kailangan po na ating isa-isahin, no? Ang mga bagay-bagay na ito upang ang nararamdaman ninyo na nararamdaman ko rin ay maunawaan ninyo kahit papano. Ngunit bago tayo dadako roon, papuri muna tayo sa ating tagapaglikha. Ang lahat ng papuri at pagpapasalamat ay para sa ating tagapaglikha, ang lumikha ng buong sandaigdigan at ng buong sanlibutan. Siya lamang ang dapat nating sambahin. Siya lamang ang dapat natin hingian ng paumanhin ng ating mga pagkakasala. At siya lamang ang dapat natin magpapakupkup sa kasamaan ng ating mga sarili at sa Kanya lamang tayo dapat humingi ng patnubay laban sa isinumpang si Satanas. Naway ang kapayapaan ng tagapaglikha ay mapasa Kanyang propita na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa lahat ng mga propita na nauna sa Kanya, sa Kanyang mga pamilya at sa Kanyang mga kasamahan, at sa lahat ng mga jin at mga tao na tumatahak sa tamang landas hanggang sa huling araw ng paghuhukom. Sino man ang may gabay mula sa Allah, walang makapagliligaw sa Kanya. Ngunit sino man ang nasa pagkakaligaw, walang makapaggagabay sa Kanya, maliban ang ating tagapaglikha. So mga kaibigan, mga kababayan, ang topiko natin ngayong hapon ay buhay tapos ng kamatayan. Mga kababayan at mahal kong mga kaibigan at mga mahal ko sa buhay. Ito pong pag-uusapan natin sa mga oras na ito ay panawagan ko sa kaligtasan ng ating mga sarili sa araw ng paghuhukom. Ang paraan tungo sa kaligtasan sa buhay na ito at higit sa kabilang buhay ay dapat alamin natin at kilalanin natin ng buong katapatan kung sino ang ating Panginoon, ang lumikha ng buong sanlibutan at ng lahat ng katauhan. Dapat lamang na siya ang tanging paniniwalaan sa sambahin, na siya lang at wala ng iba. Dapat din natin malaman kung sino ang ating propita na siyang ipinadala ng Allah o ng Diyos sa atin sa bawat henerasyon upang igabay ang tao sa tamang pagsamba sa Kanya. Dapat din natin alamin ang relihiyon ng Diyos, ang tunay na relihiyon. At sa araw na ito, pag-uusapan po natin ang buhay tapos ng kamatayan. Una, mga kaibigan, mga kababayan, binigyan tayo ng buhay ng ating tagapaglikha, ngunit ang buhay na ito ay hindi permanente. Ito ay pansamantala lamang, kaya alam natin na tayo ay nilikha ng Diyos para sumamba sa Kanya lamang at sinabi niya sa banal na Quran na tayo ay muli niyang bubuhayin tapos na tayo ay mamamatay. Para tayo ay gagantimpalaan sa ating mga gawa sa buhay na ito, sa mundong ito. Kung ang paghahanda mo ay tama at ang gawa mo ay tama, paraiso, ngunit kung mali ang iyong paghahanda, impyerno ang iyong
kasasadlakan o patutunguhan. Sa kamatayan, ang bawat tao ay dadaan sa pansamantala na buhay tungo sa buhay na walang hanggan. Kapag dumating na ang eksaktong oras sa buhay ng isang tao, ang Diyos ay mag-uutos sa anghel ng kamatayan para tapusin na ang buhay ng isang tao. Kaya ang tao ay nagdurusa sa sakit ng kamatayan at sa paghugot ng kanyang kaluluwa mula sa kanyang katawan. Ang kamatayan ay talagang masakit at nakakatakot sa katotohanan na kakaharapin ng lahat ng may buhay at walang sinuman na may kapangyarihan upang iwasan o harangin ito. Mangyayari ito sa kahit sinuman, bata, matanda, mahirap, mayaman, mahina o malakas at makapangyarihan. Wala na si sino man ang may paraan para iwasan ang kamatayan. Ito ang buong katotohanan. Lahat ay mamamatay. Ang sabi ng Allah sa banal na Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ang lahat ng may buhay ay makakatikim ng kamatayan. Sa Allah na ating tagapaglikha, sa Kanya lamang tayo dapat umasa dahil sa Kanya lamang tayo ay babalik sa itinakdang oras o panahon. Ang kamatayan ay darating saan ka man naroroon. Ang lahat ay muling babalik sa Kanya. Ang tagapaglikha sa tagapaglikha upang magsulit at Kanyang tatanggapin ang gantimpala kung tama ang Kanyang mga gawa, ngunit kaparasahan sa mga taong mali ang mga ginagawa. Ito mga kaibigan at kababayan, ang realidad, ang totoong mangyayari at ito ay dapat makaukit sa bawat puso at isipan na ang buhay sa mundo ay may pagtatapos sa eksaktong oras na Kanyang tinanggap mula nang siya ay 4 na buwan pa lamang sa sinapupunan ng Kanyang ina. Ang kamatayan ay darating at tiyak na darating. Ang sabi ng Allah na nabanggit ko na sa chapter 3 verse 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ang ibig sabihin, ang sabi ng Allah, lahat ng may buhay ay makakaranas ng kamatayan. Kaya pag-usapan po natin kung ano ang ginagawa ng mga Muslim sa panahon na siya ay nagkasakit, no? Sa kanyang pagkakasakit muna. Number 1, kailangan tanggapin anuman ang kalooban ng tagapaglikha ng may pagtitiis. No? Sa Islam po, kapag ikaw ay nagkasakit, ito ay binibilang naming mga Muslim, ito ay isang paglilinis na habang ikaw ay nagkakasakit, yan ang panahon na kailangan linisin mo ang iyong mga sarili sa mga nagawa mong mga mali o pagkakasala laban sa iyong sarili at sa iyong tagapaglikha. Pangalawa, kailangan na sa Kanya ang takot at pag-asa. May takot sa Allah sa Kanyang mga parusa, sa Kanyang pagkakasala, at humihingi ng awa at habag sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po ang dapat gawin ng isang may sakit kapag ikaw ay isang Muslim. No? Kailangan na buong puso ang iyong pagsisisi, pagbalik loob sa iyong tagapaglikha dahil yun ang panahon na kailangan mong paghandaan ang iyong kamatayan. Gaano man kalala ang kanyang karamdaman, hindi niya dapat naisin ang kamatayan. Dapat sabihin niya, O Allah, bigyan mo pa ako ng buhay kung ang buhay ay
makakabuti pa sa akin. At ipagkaloob mo sa akin ang kamatayan kung ito ay makakabuti sa akin. Ang ibig sabihin po, gaano man kasakit, kalala ang iyong nararamdaman, kapag ikaw ay isang Muslim, kailangan na sa iyo ang pagtitiis. Tanggapin mo ang lahat ng mga nararamdaman upang ito ay masabi mo sa iyong sarili, ito ang paglilinis na dapat kong isagawa. No? Yung sakit na nararamdaman mo, kailangan ito ang magiging buhay mo, no? Sa pag-alaala sa mga pagkukulang mo sa iyong tagapaglikha. Ang pang-apat, kung may mga pagkakautang, dapat mayroong mag-aayos sa pinagkakautangan nito. No? Kailangan halimbawa, ikaw na may sakit na at ikaw ay may pagkakautang, anumang uri ng pagkakautang, kailangan dapat mong ihingi ito ng paumanhin. Ngunit kung ito may ay pera, kailangan mong kausapin kung kailangan mong hingi ng patawad at sabihin mo kung kaya mong bayaran o hindi. Kung kaya mo, bayaran mo. At kung hindi naman sa mga kamag-anak mong may kakayahan, baka pwede mong ihilingi sa kanila. Panglima, dapat magmamadali na gumawa ng mga huling habilin. No? Kapag halimbawa, malala na ang iyong nararamdaman, kailangan ikaw bilang isang Muslim ay gawin mo agad-agad ang iyong mga habilin sa mga mahal mo sa buhay upang sa ganon ay mayroong maitatak sa kanilang mga isip at puso sa iyong mga salita na huling habilin. Sa isang naghihingalo, ito ay ang ginagawa ng mga Muslim. Number 1, kailangan masasabi niya ang La ilaha illallah. No? Walang ibang Diyos ang dapat sambahin maliban ang Allah. Ito po ang napakahalaga na masasambit o masasabi ng isang naghihingalo. Kailangan magdasal sa Allah para sa naghihingalo na kamag-anak o kaibigan o kakilala. Ang pangatlo, sabihin lamang ang mga mabubuti niyang mga ginawa. Pang-apat, hindi masama sa isang Muslim ang nakasama sa mga nagbabantay ng naghihingalo na di Muslim. Basta sa intention na maiparating niya ang Islam. So, ibig sabihin po, tulad sa akin na ako ay isang balik Islam, hindi masama para sa akin na nandun ako kasama ng mga hindi pa Muslim, no, lalo na sa kamag-anak na sila ay naghihingalo. Basta ang mahalaga na ako man ay nandoon, ay kailangan kong maiparating doon sa tao na yun o sa kamag-anak na yun ang maaari na marinig niya tungkol sa katuruan ng Islam. At sa oras ng kamatayan, o kung halimbawa ang isang tao ay namatay na, isara ang mga mata kung nakadilat. Pangalawa, ipagdasal sa Allah. Takpan at balutin ng mabuti ang buong katawan ng patay. Kailangan bilisan ang paghahanda sa paglilibing. Kailangan siguraduhin na siya ay patay. No, ibig sabihin, ito po ang mga ginagawa ng mga Muslim sa isang taong kamamatay lamang. No? Kailangan po mayroong isang kwalipikadong tao na maaring mag-declare na ang tao na yan ay patay na. No?
Pang-anim, dapat siya ilibing sa lugar kung saan siya ay namatay. Ito po ay isang batas sa Islam na sana po ay maisasagawa natin, no? Ito po ay nasa ating mga katuruan na kung saan po namatay ang isang tao, doon po siya dapat mailibing din sa lugar na yon. Ang pangpito, kung may pagkakautang ang namatay, pwede bayaran ng kanyang mga kamag-anak at yan ay pinahihintulutan. Para sa mga kamag-anak, dapat gawin, pwede tignan ang mukha o buksan ang nakabalot na patay, pwede halikan at iyakan. Bawal maghihiyaw o magsisigaw na parang hindi tanggap ang pangyayari. Pangalawa, obligado ang mga kamag-anak kapag nalaman nila ang pagkamatay. Number 1, maging tanggap ang pagkamatay. Pangalawa, sabihin ang mga sumusunod, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sa katunayan, tayong lahat ay mula sa Allah at sa Kanya tayo muling babalik. Ito po ang kailangan natin masabi sa pagkamatay ng ating mga mahal sa buhay o kamag-anak o kakilala. Ang pangatlo, kung ang namatay ay tatay, ang pagluluksa ay 3 araw, ngunit kung ito ay asawang lalaki, ang pagluluksa ng asawang babae ay 4 na buwan at 10 araw. Mga palatandaan ng mabuting kamatayan. Number 1, nasabi niya ang la ilaha illallah bago po siya binawian ng buhay. Pangalawa, nagpapawis ang kanyang mga kilay. Ang pangatlo, siya ay namatay ng araw na Biyernes. Pang-apat, kapag ang isang tao ay namatay bilang isang martir o namatay sa gera. Ang panglima, namatay dahil sa pandemic. No? Katulad halimbawa ngayon, mga kaibigan, mga kababayan, sa katuruan ng Islam, kung sa iyong lugar ay mayroong quarantine, ibig sabihin mayroong pandemic, kailangan huwag kang umalis. Kailangan nandidiyan ka at hindi ka natatakot na umalis. At kung halimbawa ikaw ay wala doon at nagkaroon ng quarantine, huwag ka nang pumasok. Ngayon, kung halimbawa ang namatay dahil doon sa pandemya na yon, consider po siyang martir. Kung ang isang tao ay namatay dahil sa sakit ng tiyan, yung sobrang sakit ng tiyan at yun ang ikinamatay niya, ito ay mga sinyales ng mabuting kamatayan. At ang isang taong namatay dahil sa pagkalunod, no? Tulad halimbawa yung mga nalulunod sa pagbanggaan ng mga barko o mayroong lumiyab na mga building, mayroong nahulog sa mataas na building. Ito po ay mga consider na mga martir. Maliban na lang kung halimbawa sinasadya mong tumalon, yan ay nagpakamatay ka. No? Kung halimbawa accidental, hindi sinasadya, ibig sabihin, yun ay kalooban ng tagapaglikha. Ang isang babaeng namatay dahil sa panganganak, no? Ito po ay sinyales
ng mabuting kamatayan. Kapag ang isang tao ay namatay dahil sa sakit na tuberculosis, yan din po ay isang sinyales ng mabuting kamatayan. Merong mga taong namatay sa sunog. No? Kung minsan sinasabi natin nakakaawa naman, nakakalungkot naman. Ngunit sa Islam po, ito ay mga sinyales na mabuting kamatayan. Namatay dahil sa pakikipaglaban sa Islam, sa mga magnanakaw at gumagawa ng di mabuti. Ang mga tao ay mabuti ang sinasabi at paghanga sa namatay. Ito ang mga sinyales na ang namatay ay maaring paraiso o maaring siya ay may gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kaibigan, ang isang patay dapat ay paliguan agad-agad at kailangan ito ay balutin. Sa paghuhugas, dapat 3 o 4 na beses ang pagpapaligo na may sabon. Tapos, bibigyan ng pabango o lagyan ng pabango. Ang lalaki na namatay ay kailangan paliguan ng lalaki at ang babae naman ay babae rin ang magpapaligo. Ngunit ang nalalaman ko rin po sa mag-asawa, pwede rin po na ang asawang lalaki ay pwede niyang paliguan yung kanyang asawang babae. Ganon din po yung asawang babae. Kung ang namatay naman ay ang kanyang asawang lalaki, pwede rin po kung kaya niyang paliguan, pwede. Dahil yun ay ang huli niyang magagawa para sa kanyang mahal na asawa. Malaki ang gantimpala ng mga naguhugas kapag kanyang sinarili ang anumang kanyang nakita doon sa katawan ng namatay. Never na siya ay magsasalita kung anuman ang kanyang nakikita. Kapag kanyang nagawa ito, malaki ang kanyang gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ginawa niya dahil sa Allah, hindi upang siya ay gantimpalaan o bayaran. Kaya ibig sabihin, kung ikaw ay gusto mo ng gantimpala mula sa Allah, kung ikaw ay sadya mong magagawa ang paghuhugas ng isang patay, ay gawin mo, ngunit sa intention na ito ay ginagawa mo para sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, mga kaibigan, mga kababayan, yun po ay isa sa mga research, pagsasaliksik na aking ginawa sa topic na buhay tapos ang kamatayan. Ngunit ito po ang aking karagdagan na maibahagi po sa inyo. Tulad ng ating pag-aaral, mula nung tayo ay 4 na buwan pa lamang sa sinapupunan ng ating ina, doon na po natin tinanggap ang ating kahihinatnan. Ibig sabihin, tinanggap natin, alam ng ating kaluluwa kung kailan tayo mamamatay, kailan ano man ang uri ng ating pamumuhay, alam na po niya yun. Ngunit sa ating physical na katawan ay hindi natin alam. So, sa ating kahihinatnan, batid po natin na tayo'y ginagabayan ng ating tagapaglikha sa pamamagitan ng kanyang mga batas. So, ibig sabihin,
Napakahalaga po talaga na aalamin natin ano ba ang tamang relihiyon ng ating tagapaglikha. Mulat sa pool na tayo ay nagkakasama-sama sa tuwing hapon, ating laging naririnig ang aking panawagan na sana po ay pag-aralan po ninyong mabuti ang banal na Quran, ang Islam, sino ang Allah, sino ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil dito po natin unti-unting maunawaan bakit sa mga Muslim kakaiba po ang ginagawa para po sa isang patay. Tulad ng sinabi natin, mayroon pong buhay tapos ang kamatayan. Sa isang Muslim, kapag ang isang patay, ibig sabihin po doon, tapos na po ang lahat para sa kanya. Wala na pong makakatulong sa kanya. Ang kanyang mga ginawa sa mundong ito nung siya'y nabubuhay, yun ang kanyang babaunin doon sa kanyang hukay. Wala po siyang ibang makakasama doon sa hukay, maliban po na siya at ang kanyang mabuti at masamang ginawa sa mundong ito. Kaya sa isang Muslim, kailangan po niya talagang mailibing sa libingan ng mga Muslim. Kasi po, ang lahat ng namamatay, kapag siya ay inilibing, maliwanag sa katuruan ng Islam na kung ang isang tao ay patungo sa paraiso, ang paghugot ng kanyang kaluluwa ay dahan-dahan. At ang kanyang kaluluwa ay babalutin ng puting-puting tela at napakabango ng anghel na nagdadala nito sa kalangitan upang maitala ang kanyang pangalan sa Iliyon, sa aklat, kung saan ang kanyang pangalan ay dapat mailista. Ngunit sa katuruan ng Islam, kung ang kaluluwa na yun ay patungo sa impyerno, napakasama ng mukha ng anghel ang magdadala nito at siya ay babalutin sa itim na tela at siya ay nangangamoy na halos hindi siya papasukin sa mga pintuan ng kalangitan. At ang kanyang pangalan ay ililista sa sijin o sa aklat kung saan siya ay nararapat. At sa katuruan ng Islam, mga kaibigan, mga kababayan, yung kaluluwa na yun ng patay ay muling ibabalik sa kanyang katawan habang ang kanyang mga nang mahal sa buhay naglibing sa kanya ay nandriyan pa, naririnig pa niya ang mga yapak nito. So, ibig sabihin, alam na niya ngayon na siya ay isa ng patay at siya na lang ang maiiwan doon sa kaniyang hukay. Kaya ang mga taong patay, dito po nila mararamdaman ang kanilang pag-iisa. Sa isang Muslim, kung ikaw ay para sa paraiso, masaya ang inyong kalooban at ikaw ay nagdadarsal na sana ay dumating na ang araw ng paghuhukom. Ngunit sa isang kaluluwa na siya ay tutungo sa impyerno, siya ay naghihiyaw, sumisigaw at humihingi, nagdarasal na sana huwag dumating ang araw ng paghuhukom.
So ito yung mga katuruan na kailangan po nating isiping mabuti. Bakit ang isang Muslim ay dapat siyang mailibing agad-agad? Mga kaibigan, mga kababayan, sa Islam, ang isang patay, ito pong tandaan ninyong mabuti. Ang isang patay, siya po ay may karapatan. At ang kanyang karapatan na siya ay muling babalik kaagad sa alikabok. Kaya sa Islam halos nagmamadali talaga ang tao ang paglilibing doon sa namatay hanggat sa pagdala sa kanya sa kanyang libingan, talagang napakabilis ng mga paghakbang. So ito po ang pangangailangan ng isang patay dahil karapatan po niya na agad-agad makabalik siya sa kanyang Panginoon. No? At doon sa libingan na yon, mga kaibigan, mga kababayan, doon po ibabalik ang kaluluwa at haharap po siya sa mga katanungan. At ang mabigat na mga katanungan ay simple po lamang. Unang katanungan, sino ang iyong Panginoon? Kung ano ang ginagawa mo sa mundong ito, kung sino ang iyong sinasamba, yun ang masasabi mo. Kaya sa mga kapatid kong mga Muslim, paalaala po, sikapin po talaga natin na lagi nating masasabi sa ating mga labi, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. No? Ito po ang mga kasagutan na kailangan po talaga natin gagawin sa araw-araw para doon sa libingan, anuman ang ating ginagawa sa araw-araw na buhay, ayan po ang ating masasagot. Hindi po tayo mahihirapan. Kaya sa mga kaibigan ko at mga kababayan, isipin po ninyong mabuti. Halimbawa, kayo na po ang haharap sa anghel ng kamatayan. At kayo ay haharap sa isang katanungan, sino ang inyong Panginoon? Sino po ang inyong isasagot? Dito po nakasalalay ang ating kaligtasan sa araw ng paghukom. Tandaan po natin, ito ang unang stage o unang hakbang. Paano tayo papasok sa buhay na walang hanggan? Tandaan natin mga kaibigan, mga kababayan, ang buhay na walang hanggan ay dalawa. Walang hanggang parusa, ang impyerno, at walang hanggang kasiyahan sa paraiso. Kaya, binigyan tayo ng sapat na kaalaman, katinuan ng ating kaisipan. Kaya gamitin po natin dito. Paano po natin matutuntun ang tamang relihiyon, ang tamang gabay ng ating mga propita. Tandaan po natin na ang ating tagapaglikha ay nagpadala siya ng mga batas, nagpadala po siya ng mga propita at minsahero upang igabay tayo sa tamang pagsamba sa ating tagapaglikha. Kaya mga kaibigan, mga kababayan sa Islam, ito po ang ibinabahagi ko po sa inyo. No? Na sa kamatayan, sa unang stage pa lamang ng pagpasok natin sa buhay na walang hanggan, haharap po tayo sa tatlong napakasimpleng tanong. Ngunit, itong simpleng tanong, kapag hindi nyo nasagot, ibig sabihin po, kailangan i-practice po ninyo sa araw-araw na kayo ay buhay pa. Ang pangalawang tanong, sino
ang inyong propita. Ang unang tanong, sino ang inyong Panginoon? Pangalawang tanong, sino ang iyong propita? Kaya kung alam mo ang iyong ginagawa sa araw-araw, napakabilis mong sagutin ang mga bagay na ito. Ngunit kung ikaw ay nagdududa ngayon sa mga kasagutan mo, medyo kailangan po alamin mo na ngayon kung ano ang dapat. Sa pangatlong tanong, ano po ang iyong relihiyon? Maliwanag po sa batas ng ating tagapaglikha. Sinabi po niya sa banal na Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu Islam dina. Napakaliwanag po mga kaibigan, mga kababayan, na ang ating tagapaglikha ay binigyan niya po talaga tayo ng gabay. No, sinabi niya sa banal na Quran sa chapter 5 verse 3, sa araw na ito, ginawa kong ganap ang inyong relihiyon at nilubos ko ang aking paglingap sa inyo at aking itinakda sa inyo ang Islam bilang inyong relihiyon. Kaya tignan po natin na sa buhay tapos ang kamatayan, paano pa po natin masasabi, O Diyos ko, ibalik mo po ako sa mundo upang malalaman ko pa. Mga kaibigan, mga kababayan, kapag ikaw ay namatay na, wala na pong pagkakataon. Kaya ako ngayon, hindi ko man po talaga sinasabi ko po na hindi ako isang ustad, hindi po ako isang ulama, pero pilit ko po talagang gagawin na sana makarating po sa inyo ang mga katuruang ito upang habang tayo ay buhay pa, sikapin po natin na matuntun po natin kung ano ba po talaga ang tamang relihiyon. Ito po ay talagang napag-usapan po natin ito dito. Ilang beses na po natin itong binabalik-balikan. Babanggitin ko po ang pinakasimple lamang. Ang tamang relihiyon ay simple lamang. Dapat ito ay perpekto dahil ang Diyos ay perpekto. Ang isang relihiyon ay hindi dapat magaya-gaya. A religion could not be inimitable. Hindi siya pwedeng gaya-gayahin. No? Kaya sa Islam, isa lamang po ang version, wala pong maraming version, ngunit marami po ang mga translation sa iba't ibang lingwahe. No? Kaya dito po makikita natin na sa Islam, kakaiba po talaga ang masasabi natin na ginagawa sa isang patay. Huhugasan, babalutin, at agad-agad pagdasalan, at agad-agad ililibing. No? So, dito makikita po natin na masakit dahil mahal natin yung namatay. Ngunit kapag naisip natin na yung namatay na yon ay mayroon siyang karapatan, yung sakit na naramdaman po natin ay maiibsan po natin, mababawasan po natin. Dahil ang sasabihin po natin, ang karapatan niya ang dapat nating gawin. Hindi yung karapatan natin. Ano ang karapatan natin? Nasasaktan tayo, nalulungkot tayo. Ang karapatan ng namatay na siya ay muling babalik agad-agad sa alikabok. No? Tandaan po natin, ang isang Muslim, pag siya ay namatay, babalutin lamang po siya sa lalaki 3 balot ng puting tela,
Sa babae, 5 bises na puting tela. Ilalagay na po siya sa kanyang hukay. Walang kabaong, walang balsamasyon. Ibig sabihin po, after 24 hours, the decomposition will start. Magsisimula na po ang kanyang pagbubulok at agad-agad po siya magbabalik sa alikabok. So ito po ang kailangan po natin tignan mabuti. No? Masakit dahil sasabihin natin, kasi marami po akong nasamahan na paglilibing, lalo na po sa paglilibing ng mga balik Islam, no? Ng mga ang mga kamag-anak ay sumasama sa paglilibing upang makita nila kung paano maglibing ang mga Muslim. Doon po maririnig mo po talaga ang kanilang kalungkutan. Ganito ba ang paglilibing ng mga Muslim? Kawawa naman yung patay. Paano naman po maging kawawa? Doon sa kanyang hukay, ilalagay po siya sa isang lugar na hindi po siya naiipit ng lupa. Dahil doon sa kanyang libingan, mayroon pong lugar, space, na siya ay protektado po. Hindi po siya naiipit ng lupa. So, ibig sabihin, siya po ay ligtas sa mga pag-iipit sa kanya. Lalo na kung siya ay papuntang paraiso, ang gagawin sa kanya, lalawak ang kanyang hukay, luluwag ang kanyang libingan, at mababango ang amoy ng hangin ng paraiso na papasok sa kanyang hukay. Ito po maghihikayat sa isang tao na pag-aralan po niyang mabuti kung paano niya matutuntun ang tamang relihiyon. Ang tamang relihiyon ay sakop niya ang simula at hanggang katapusan. Ibig sabihin, mula sa simula, nandun ang pagsunod, pagsuko at pagtalima. Hanggang katapusan, nandun yung pagsunod, pagsuko at pagtalima sa mga katuruan, sa mga utos ng ating tagapaglikha. Pag ay ligtas. Pangalawa, kung itong relihiyon na ito ay nagtuturo ng pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha, ito po ang tama. Ang pangatlo, kapag ang isang relihiyon, ito ang turo ng lahat ng mga propita mula kay Adan, Abraham, Moses, David, Propita Jesus, hanggang sa pinakahuling propita na si Propita Muhammad, sa kanila nawa ang kapayapaan ng Allah. Pare-pareho po ang turo nila. Yan po ang tamang relihiyon. Kaya, sa isang patay sa Islam, agad-agad siyang ililibing. Ang makakasama lamang niya sa kanyang hukay ay ang kanyang mabuti at masama niyang ginawa. Mga kaibigan, mga kababayan, ito ang realidad na sa araw ay huhusgahan ng ating tagapaglikha ayon sa ating gawa. Hindi po totoo na kayo ay ligtas na dahil sa mga sinasabi ng inyong mga namumuno na kayo ay inilista na sa paraiso. Yan po ay talagang kasinungalingan. Ang simple na kailangan nating paghahandaan, mga kaibigan, mga kababayan, ang araw-araw nating pamumuhay sa mundong ito, gawin nating malinis, tapat, at sinsiro, at gampanan natin ang ating mga obligasyon sa ating tagapaglikha, lalo na ang pagsamba lamang sa Kanya. Ito ang higit na kailangan po nating matutunan, mga kaibigan, mga kababayan.
Ang kamatayan hindi dapat katakutan. Dapat ito paghandaan. No? Kaya itong ginagawa ko, sinasabi ko naman po sa inyo, mga mahal ko, hindi ako isang ustads, hindi ako isang scholar, hindi ako ulama na maaaring magturo sa inyo ng malalim na katuruan. Sa akin, mga basic lamang kung bakit ko natanggap ang Islam, ito rin po ay ibinabahagi ko sa inyo ang aking nararamdaman upang sa ganon, makakatulong po ako sa inyo na kapag ito ay tinanggap ninyo at pag-aralan pa habang kayo ay Muslim na, makakatiyak po kayo sa tinatawag natin na buhay na walang hanggan. Tignan po natin. Sa Islam, maliwanag na ang Diyos na makapangyarihan ay lumikha ng mga anghel. Sa katuruan ng Islam, ang mga anghel ay nilikha mula sa liwanag at sila ay walang tinatawag na free will. Sila ay dapat lamang na sumunod kung ano ang ipinag-uutos sa kanila ng tagapaglikha. Marami silang mga gawain, ngunit isa sa kanilang mga gawain na pinag-utos ng dakilang tagapaglikha ay ang pagsulat ng tinatawag na aklat ng gawa ng tao. Kaya mga kaibigan, mga kababayan, saan ka man, sino ka man, gaano ka man, kamakapangyarihan o kayaman, mamamatay ka rin. So, ibig sabihin, pari-pariho lamang po pala na tayong lahat ay mamamatay. So, kailangan po talaga natin paghandaan ang oras ng kamatayan dahil walang sinuman na pwedeng umiwas dito o gumawa ng mga paraan para ito ay mapigilan. Pag oras na dumating, ang eksaktong oras na itinakda ng inyong Panginoon, wala pong makakapagpigil nito o makapagbabago nito. Kaya mga kaibigan, mga kababayan, ang buhay tapos ang kamatayan, kailangan po natin itong paghandaan. No? Kaya sinasabi ko nga po talaga palagi na ang buhay sa mundong ito ay buhay lamang ng pagpapaalipin, paghahanda, at ano pa ba ang dapat nating gawin? Paghahanda dahil ano man ang gagawin natin sa buhay sa araw-araw, hindi po masama na magsumikap ka para yumaman, pero kailangan sa tama na malamang na paraan. No? Kaya, pag sumuko, sumunod, tumalima ka sa katuruan ng tagapaglikha, tandaan po ninyo na kayo ay nasa tamang landas. Kaya, sa isang Muslim, madalas marinig mo matapang ang mga Muslim. Matapang sila dahil hindi sila takot mamatay. Bakit? Dahil nasa tama po sila. Kaya sa isang Muslim, kailangan tiyakin natin sa ating mga sarili na tayo ay Muslim. Ano ba? Sino ba ang mga Muslim? Ang mga Muslim ay ang tunay na sumunod, sumuko at tumalima sa kautusan ng dakilang tagapaglikha. Ibig sabihin, kailangan po nating gawin ang ating mga obligasyon sa ating tagapaglikha, lalo na po ang ating pagdarasal. No? Kaya mga kaibigan, mga kababayan, napakasimple lamang po ang ipinarating ko po sa inyo. Buhay tapos ang kamatayan. Ibig sabihin, mayroon po buhay after death. No? At ito po ang mabigat dahil dalawa ang ating patutunguhan. Pag tama ang ating paghahanda sa mundong ito, sa mga gawain natin ay tama, pupunta po tayo sa forever paradise.
Ngunit kung mali ang ating mga ginagawa, hindi tayo nagsusumikap na hanapin, gawin ang nararapat upang matuntun natin ang tamang landas, forever ang pupuntahan po natin at yan ay forever na apoy ng lumalagablab na apoy ng impyerno. So, napakasimple lamang po mga kaibigan, mga kababayan. Ang isang bata, lumalaki siya hanggang siya ay tumanda. Ang isang matanda, either siya ay magkakasakit, either siya ay mag-aagaw buhay, maghihingalo, at ang sigurado siya ay mamamatay. At ang isang patay ay pupunta lamang sa kanyang hukay, sa kanyang libingan. At sa kanyang libingan, dalawa ang kanyang makakasama. Hindi ang kanyang mga mahal sa buhay, hindi ang kanyang kayamanan. Ang kanyang makakasama ay ang kanyang ginawa sa mundong ito. Ibig sabihin, ang mabuti at masama niyang ginawa, yun lamang ang kakasamahin niya sa kanyang hukay. Sino nag-aantay sa kanya doon, sa kanyang hukay? Mga uod lamang. Kasi ang katawan, pag dumarating na po yung oras ng pagbubulok, uuurin at kakainin ng mga uod at yun ang proseso kung paano ka babalik sa alikabok. So, after ng buhay, mamamatay. After ng mamatay, muli kang bubuhayin ng Panginoon. At iyon ang forever. So, napakasimple lamang po. Ang mahalaga lamang na habang tayo ay nabubuhay, kailangan po natin sikapin na matuntun po natin ang daan patungo sa paraiso. Kadalasan sinasabi ng mga maalam, ang daan papuntang paraiso ay masikip, matinik, mahirap. Ngunit, ang daan papuntang impyerno ay napakaluwag, malawak, masaya, at lahat po ng palamuti ay nandoon. So, ano po ang ibig sabihin diyan? Ang buhay sa mundong ito, buhay ng pagsisikap kung paano po natin matuntun ang buhay na walang hanggan. Sa buhay na walang hanggan, dalawa, impyerno at paraiso. Kaya, sikapin po natin mga kaibigan, mga kababayan. Hindi po ako magsasawa sa paulit-ulit. Babanggitin ko po sa inyo. Kailangan po nating alamin sa ating kaloob-looban, sa ating puso at isip, kung ano po ba talaga ang dapat po nating gawin upang matuntun, makamtan po natin ang buhay na walang hanggan. So, mga kaibigan, mga kababayan, sa muli, ako po ay nagpapasalamat sa inyo. Naway, sa ating mga pag-uusap ngayon, sa mga simpleng mga paalaala, ay may napulot po kayo na mga bagay na maaring makagising sa inyong damdamin upang sikapin na matuntun din po ninyo ang tinatawag po natin na buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng tamang scripture, tamang katuruan, tamang propita, tamang relihiyon. Kailangan po ito ay magampanan po natin habang
tayo ay malakas pa, matino ang ating kaisipan, at maisagawa po natin ang ating tungkulin sa ating tagapaglikha. Kaya sa muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig at dalangin ko sa ating tagapaglikha naway kanya tayong igabay at tulungan na matuntun natin sa araw-araw na ating pamumuhay sa mundong ito ang tamang pagsasaliksik, ang tamang daan kung paano natin makakamtan ang kanyang kapatawaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.